Good afternoon po sa ating lahat. Welcome po sa ating pag-aaral ng hermeneutics, how to understand and interpret the Bible. So we are now in our lesson 2, which is the 8 important branches to interpretation, and we will study the book of Hebrews. Okay, so let us review first dun sa ating nakaraan na pag-aaral, which is yung ating lesson 1, the introduction, and we define the hermeneutics. So hermeneutics is the study of the theory and practice of interpretation of the Bible. It was originally used in the study of theology and applied specifically to Bible interpretation, but has broadened since the 19th century to include philosophical theories of meaning and understanding, and also theories of literary interpretation. So actually, hermeneutics is a science of interpreting the Bible. Madali lang naman siyang maintindihan. Kaya lang, syempre, nahihirapan tayong intindihan kasi aside from, of course, there is no wisdom coming from the Lord. Sorry po sa lalamunan ko. Ng araw ng masakit. So, aside from, of course, one factor kung bakit hindi tayo makapag-interpret ng tama is may sarili kasi tayong idea na gusto nating palabasin. Na to the point, ang ginagamit na nating interpretation ay yung exegesis and not exegesis. So, kaya dun tayo nagkakaroon ng problem. So, meron din namang mga hindrances, no? Kung bakit hindi tayo nakakapag-interpret, as I have said, kasi nauuna kasi yung prejudice natin, yung sarili nating idea. So, aside from that, may andun yung pride, kaya hindi natin ma-interpret ng maayos. Halimbawa, galit ka sa tao, kaya anong gagawin mo? Mag-interpret ka ng iba. Tama? Kasi babase ka doon sa emotion mo ng moment na yun. And not sa emotion nung writer mismo, nung sumulat mismo, nung book na yon ng Bible. So, magkaiba kasi yung ikaw yung nag-i-interpret ng sarili mong idea kaysa sa yung ano yung gustong iparating ng writer mismo. Ano pa, yung mga laziness, yung katamaran natin, no? Gusto natin kasi madalian na lang na interpretasyon, kaya ayaw na nating mag-research. At marami pang iba. Okay? So meron naman din magandang way kung paano tayo makakapag-interpret ng maayos, okay? So, aside from, of course, the opposite ng mga nabanggit ko kanina, is yung sincerity natin na to know the truth. Ano ba talaga ang gusto iparating ng Diyos? No? Hindi yung gusto mong iparating. Amen? Magkaiba kasi yun eh. Ano pa, yung faith mo kay God na nangungusap ang Lord during the time na ikaw ay nag-aaral. And of course, we have good tools. Now, speaking of good tools, sa tools naman ay kailangan kumpleto yung iyong tools, no? Hindi kinuha mo lang sa Google. Kaya ka nakapag-create ng sermon is kinuha mo lang sa Google. Mamamali ko po dyan. Na kung saan ay ang mga sektang ito ay iba pagkaka-interpret, no? Sa Bible. Kaya mamamali ng turo, etc., etc. So, kinakailangan mo ng mga tools dyan when it comes to Bible interpretation, such as mga Greek and Hebrew interlinear Bible. Ano pa, kailangan mo rin dyan ng topical Bible and expository dictionary. Ano pa, yung mga commentary Bible, etc., etc. Meron ako lahat niyan, except doon sa Greek and Hebrew lexicon. Okay? So, let's go to our second topic, which is the 8 important branches to interpretation. Now, unang dapat nating i-consider dyan is sino yung author at pag sinabi nating author, sino ang sumulat at sino ang audience. So, dapat po nating maintindihan sino yung sumulat, no? Kasi baka mamaya kumuha tayo ng isang Bible verse and text. Halimbawa, ito ay nasa Corinthians, tapos sinabi natin sa audience natin, no? Sabi ni Jesus, hindi, kasi sino ang sumulat ng 1 Corinthians? It is Paul. So, hindi sinabi ni Jesus. Ayon kay Pablo dapat. So, we must be careful sa pag-a-address ng mga sinasabi natin. Kung ang sumulat ng Hebrew is si Pablo, dapat kapag nagsasalita tayo, sasabihin natin lagi na ayon kay Pablo. Kung mapapansin nyo,
pag kami nagtuturo ako at saka si Pastor Russell, ano yung lagi namin sinasabi? Halimbawa kung sino yung author. Ayon kay Pablo, ito ang instruction ng Diyos. So, ibig sabihin, hindi kami kaagad-agad nagsabi ng ayon kay Jesus. Kasi bakit? Yung specific na word na yon, yung Bible text na pinagkuhanan nyo, sino ba yung sumulat? Si Pablo. Now, wag nating ilalagay yung words ni Pablo doon sa bibig ng Diyos. Anong ibig ko sabihin nun? Wag nating sasabihin na siya yung gumawa nun kung hindi naman, no, siya ang nagsulat ng isang aklat. So, dapat ang sasabihin mo lagi, ayon kay Pablo, kung si Pablo man ang sumulat ng aklat na yun. Ayon kay Pedro, ito po ang sinasabi ng Diyos na dapat nating gawin, etc., etc. Dapat laging ayon kay, base kay, ganun po. Next is the purpose, why the author wrote the book. Ano ba ang ibig sabihin ng purpose? Why the author wrote the book. What are their belief? What are their character? What is to be needed or what is needed to be corrected in their doctrines? What should be their attitude based on Christ, etc., etc. So, yung purpose, tingnan natin, no, sa pag-i-interpret natin ng ating pag-aaral, okay? Tingnan natin, para saan ba? Bakit ba ito sinulat ni Pablo? Ano ba kasi ang dahilan at bakit niya sinulatan ang mga taga-Hebreo? Kasi meron silang ganitong attitude, meron silang ganitong character when it comes to their belief na kailangang i-correct. Ito kasi yung paniniwala nila. So therefore, sumulat si Pablo upang sa ganun, maging maayos ang lahat ng bagay sa kanila. Hindi ko sinasabi na all throughout ng sulat ni Pablo sa mga taga-Hebreo ay may mali sila. Okay? There are times na ina-acknowledge din nga ni Pablo kung anong klaseng faith mayroon ang mga Hebreo. Kaya lang, meron din kasing mga mali silang mga pinaniniwalaan, maling sinusunod, masyado silang legalistic. Kaya sinulat ito ni Pablo upang paalalahanan ang mga taga-Hebreo kung ano ang dapat nilang ginagawa bilang mga Kristiyano. And kapag in-apply na natin yan into a sermon, i-apply mo ito, i-relate mo ito kung anong panahon meron tayo ngayon. Anong meron sa panahon ng mga believers ngayon, anong meron sa ating panahon ngayon na inuugali ng mga believers na katulad ng mga taga-Hebreo. So, ganun po ang klase ng tamang pag-i-interpret. Now, puntahan natin ang theme. Ano ba ang tema? About salvation ba to? About redemption ba yan? About Christian attitude ba? About covenant? About political? About leadership? About the unity of the church? Submission, etc., etc. So, kinakailangan makita din natin iyon, yung tema, para na sa ganon, pag gumawa ka ng sermon, alam mo kaagad kung ano yung pinapasok mo sa iyong sermon. Alam mo kung anong tinatakbo ng iyong sermon. Hindi ka naliligaw. Hindi yung, ang tema mo is about love, tapos napupunta ka about sa unity ng church. Maano po tayo doon, no? Maguguluhan ang audience natin. Ano ba ang topic talaga ni Pastor? Ano ba talaga ang tema niya? Hindi ko siya maintindihan. Kung about salvation yan, so all throughout ng iyong topic dapat, ang tinatakbo ng iyong sermon is about salvation. Wala ka dapat ipapasok doon na kahit na ano. Wala dapat about leadership, wala dapat about kung anong meron sa other pangyayari sa mga taga-Hebreo. Kundi, kung ano lang yung tinatakbo ng topic. Sorry po talaga, sobrang sakit ang lalamunan ko, kaya ayaw ko po munang ngayon eh. Malaki kasi yung yung nararamdaman ko talagang sakit. Ilang araw na po ako nilalagnat at masakit talaga lalamunan ko. Okay, so tuloy po natin. Now, punta tayo sa structure. Isa din po ito sa important na kailangan mabigyan natin ng pansin pag nag-i-interpret tayo at gumagawa ng sermon is the structure. Now, structure refers to the underlying framework or organization of meaning within a text or discourse. It's about how the parts relate to the whole and how meaning is shaped by relationship, not just by individual elements. So, when it comes to structure, tinitingnan natin dyan yung ano ba yung before ka mag-interpret, no? Before ka mag-interpret ng Bible text,
you have to read the whole chapter or read more later chapters. For example, you are reading Hebrew chapter 6. You have to go first on chapter 5, chapter 4, chapter 1, chapter 2. Okay? So, hindi mo dapat binabasa lang ang isang chapter sa pag-interpret. That is before interpretation. So, meaning, pagka may isang Bible verse text ka or key verse ka, don't mention it kagad-agad. Kasi baka mamaya, inilagay mo yung key verse mo. This is my key verse. For example, title, key verse, no, sa paggawa ng sermon. And then sa key verse mo, inilagay mo doon sa key verse mo, isang verse lang. Yung pala, sakop noon, yung iba pang verses. Like, for example, Hebrew chapter 6, verse 4 to 6. Yung inilagay mo lang na key verse mo is chapter 6, verse 4. Yung pala, may karugtong pa pala yun, hanggang 6. So, mamamali ka na ng interpretation. Kasi, yung pala, may kasama siyang mga verses na doon pa lang makikita kung ano yung ibig sabihin ng naunang verse. Kaya kailangan pagka nag-interpret, no, before ka mag-interpret, basahin mo muna yung mga chapters na nauna. Or, mga chapters na mga sumunod. Kasi baka mamaya may kinalaman yun sa mga sumunod na chapters. Now, during your interpretation, look for supporting verses naman. So, wag ka lang mag-stick sa isang verse. May mga supporting verses ka dapat. Bakit kailangan ng kainin? Yung mga ganitong uri. Especially in Hebrew, no? The book of Hebrew. Andyan yung mga laws. Andyan yung mga iba't ibang klase ng faith na ating forefathers, no? So, okay na kailangan tinitingnan natin yung mga historical events na nangyari before. Okay? So, that is during your interpretation. Aside from, of course, you are looking for the supporting verses, hanapin yung mga kasunod na mga verses, yung mga succeeding verses, no? Huwag ka lang mag-stick doon sa, ito yung verse ito na ito. No. Kailangan basahin mo yung buo. No? Baka mamaya may mga na-mention doon na kung bakit na-mention yun. Mamaya makikita nyo po yan. Okay? And then, tignan natin, promises ba yan ni Lord na kailangan nating i-claim? Kailangan nating pagtiwalaan sa Diyos? Ano ba yung nabasa natin? Ito ba ay command ni God na kailangan nating sundin? Kailangan sundin, hindi lamang ng mga panahon noong unang panahon, kundi pati ng mga Kristiyano sa panahon natin ngayon. No? Ito ba ay pagtutuwid sa mga aral, etc., etc. Kailangan din, tinitignan natin yung mga grammar. Baka mamaya, past tense na yan, no? Ina-apply mo pa rin sa panahon natin ngayon. Okay? So, after interpretation naman, tapos tayo sa before interpretation, you read the whole chapter and the latter chapter. What else? During the interpretation, ang dami-dami mo nga hanapin dyan. And after interpretation, huwag ka kagad, ito na ang sermon ko, buo na, tapos na, etc. No? Blah, blah, blah. Huwag ganon. After interpreting the Bible and nag-come up ka na ng sermon, review again. Huwag basta-basta na i-mention natin yung mga sermon natin nang hindi natin ni-review. Bakit? Kasi baka mamaya may nabanggit ka dyan na hindi tama. No, you have to review again. Aralin mo uli yung iyong sermon. Baka mamaya, once na minention mo itong bagay na to, naguluhan lang ang isip ng marami. Kung hindi ka sure doon sa pag-i-interpret mo, ask me. Kasi, mas mainam na nagtatanong kaysa sa nagmumukha kang tanga habang nagbibitaw ka ng sermon topic mo. Okay? So, magtanong. Amen? Now, puntahan natin yung tone and style. The tone refers to the emotional aspect of the author when he is writing it. Ano ba yung nararamdaman nung writer during that time? Siya ba ay malungkot? Siya ba ay naghihinagpis dahil sa mga kalokohang ginagawa ng mga tao na kanyang ina-address yung kanyang sulat? Habang sinusulat niya ba ito, siya ba ay masaya? Siya ba ay natutuwa? So, dapat pag during sermon din, no, masaya ka din habang minimension mo yung sinasabi ni Pablo sa mga taga-Hebreo. Kung natutuwa man siya or kung nagagalit man si Pablo, kung nagbibigay man siya ng reminder. So, dapat yung ating mga emotion that time, binabago din natin during our topic, during our sermon, and during our interpretation. Dapat nailalabas din yun.
For example, habang sinusulat ito ni Pablo, galit na galit siya sa mga Israelita dahil sa kanilang katigasan ng ulo. Dapat may mga diin na ganun no? May mga sinasabi ka dapat na emotion ng writer sa oras na yon para at least yung mga nakikinig sa'yo during sermon topic, naiintindihan nila ay hindi pala basta-basta yung ganitong klaseng uri ng kasalanan kasi nakakagalit pala siya. No? Now, about the key verse, ito naman, ang key verse is, dito ka humahalaw ng iyong pag-uusapan. Dito nag-i-start, dito mo palalawakin kung ano man yung magiging sub-pointers mo, pointers mo, and mga supporting verses mo. Diyan ka hahalaw, base sa iyong key verse. Sa susunod pag-aaralan natin yan, isa-isa, Huwag muna ngayon. I am just explaining to you everything na kailangan sa ating pag-interpret ng Bible. Nakikita dapat natin ang mga bagay na ito. Hindi man ganun ka-perfect, hindi man mako-consider yung 8, but at least, tignan mo yung mga aspetong iyan. Baka mamaya may kulang. Kaya hindi nagka-come up ng magandang idea yung iyong interpretation. Now, another thing, pang-7, is the historical context. So, what is the historical context? Refers to the cultural, the social, the political, the religious, and linguistic setting in which a text was written, received, or interpreted. It is understanding historical context helps an interpreter grasp what the text meant in its original time and place, which is crucial for discerning what it might mean today. So, sa pag-aaral or pag-interpret ng Bible, dapat tinitingnan din natin ano yung historical context nito. Ano ang kabuhayan ng mga taga-Hebreo? Ano ang klase ng kanilang social, political, religious? Kasi may kinalaman yan. Bakit nagiging ganun ang ugali nila? Kaya dapat tinitingnan natin. Kaya kung mapapansin niyo, pag gumagawa ko ng sermon, tinitingnan ko muna ano yung klaseng pag-uugali meron ang mga ina-address ng author. Kung ang audience niya ay mga Gentiles, so dapat mas ang natin sa mga Hintil. Mas maunawain dapat tayo. Mas may patience tayo sa pagbibigay. Hindi dapat tayo may condemnation na tinatawag na binibitawan. Kasi bakit? Hintil sila wala silang pagkakilala sa Diyos. So therefore, ang kanilang estado ng buhay ay hinuhubog pa, or ang estado ng kanilang Christian life is hinuhubog pa ang kanilang character. Pinapaging banal pa sila. Hindi pa sila totally banal. Hindi pa sila totally acceptable or righteous sa harapan ng Panginoon. Kasi nga pinapaging banal pa. So dapat mas nauunawaan natin na mas malaki dapat ang patience natin. Kaya sa mga sermon topic, mas malawak dapat yung pangunawa na binibigay natin. Maliban na lang kung mga Hebreo yan. Kasi ang mga Hebreo is may kilala ng Diyos. So therefore, mas dapat na mas madiin na ang pagre-rebuke sa kanila. Kasi may kilala na silang Diyos Sila nga ang mga pinili no? From the very start na tinawag sila ng Panginoon, may pagkilala na silang Diyos. Kaya dapat mas ahead sila compare sa mga Gentiles. Amen? So, sa interpretation natin, dapat mas malawak ang pagdidiinan ng mga instruction, ng mga command sa kanila. Now, let's go to the last important details na kailangan natin i-consider for us to be able to interpret the Bible correctly is the implication for theology. What is the implication of theology? So, theological implication give hermeneutics a purpose. And hermeneutics gives theological grounding. Hindi pwedeng sarili lang nating idea, sarili lang nating interpretation. Dapat meron siyang ground. Pag sinabing ground, foundation. Dapat may foundation siya ng doctrinal theology. Amen? So, dapat kinukonsider natin yung ano ang sinasabi ng mga prophets, ano ang sinasabi ng Diyos a long time ago. During the time ng mga minor prophets, mga major prophets, dapat tinitingnan natin yan. And ano mga sinasabi ng mga disciples, sinasabi ng mga apostles during their times, early Christian life. So, hindi dapat base lang sa ating damdamin, sariling kaisipan.
yung pag-i-interpret natin. Amen? Kaya mas maganda mga kapatid, i-consider natin itong 8 bagay na ito when it comes to interpreting the Bible. Kasi pag hindi, mamamali tayo. Kaya maraming mga maling doktrina kasi hindi talaga binibigyan ng tuong pansin yung 8 bagay na ito. Those are the things that we need to consider to interpreting the Bible so that hindi tayo magkamali ng turo. Amen? So next week we will be studying 5 concept in interpreting the Bible. Okay, so bigyan ko lang po kayo ng mga hint ng mga iba't ibang verses na mali ang pagkaka-interpret. Okay, so bago tayo mag-end. And one of this is found in Matthew chapter 7 verse 1. Ano yung sabi doon? Judge not that you be not judged. So, sino ang nagsasalita dito? Although, ang author ng book na ito ay si Matthew. Again, ang nagsasalita is Jesus Christ. Based on Matthew. Okay? This is what the Lord Jesus Christ had said. Judge not that you not be judged. Okay? So, binanggit na natin yung author at sino yung pinatutungkulan niya dito. By the way, noong time na si Jesus Christ ay nangangaral, specifically, doon siya nangangaral sa mga Israelites. Hindi siya nangangaral doon sa mga hintil. Kasi kailan lang pumasok na dapat mabahagi na ng salita ng Diyos sa mga hintil? Doon na sa panahon ng early church, after Jesus Christ ascended to heaven. So, during the time na ginagawa ni Jesus Christ yung kanyang ministry, nag-focus talaga siya doon sa mga Israelites, sa mga Hebrews. Kaya nga, ang sabi niya sa mga Hebrew, okay, sa mga Hebreo, judge not that you be not judged, according to Matthew. So many people quote this verse to mean you should never tell anyone they are wrong. So, pagka narinig nyo yan, huwag kang mag-judge para hindi ka ma-judge. Ang isip ng tao, huwag ka na magsasalita ng anumang patungkol sa kanya. At maling interpretation po yon. Bakit? No? Kasi sabi dito, para makuha mo yung totoong idea ng judge not that you not be judged, Jesus is not banning all judgment. Hindi sinabi ni Lord Jesus Christ na huwag na kayong magja-judge. Hindi ganun yun, no? He is condemning self-righteous. Ang pinatutungkulan niya dito, habang sinusulat niya dito, ang kaharap niya kasi during that time is yung mga Pharisees, yung mga Sadducees, ano pa, yung mga priest. Yun yung mga kaharap niya nung time na yon habang nagsasalita siya neto. Kasi ang dami-daming mga ginagawang pagja-judge ng mga Pariseo, mga Sadduceo, mga priest nung time na yon. Kaya sabi ni Jesus Christ, huwag kayong magja-judge kung ayaw niyong ma-judge kayo. So, hindi ibig sabihin nun is, teka muna, wala ka ng karapatang mag-judge. Hindi ganun po yun. Kundi ang ibig sabihin nito is, bago ka mag-judge, tignan mo muna ang sarili mo. Kasi baka mas malala pa, no? Yung dungis mo kaysa dun sa ibang tao. At meron pong mga supporting verses yan na pwedeng mag-judge ang bawat isa sa atin. No? Saan po yun makakatatagpuan? Sa 1 Corinthians chapter 5 verse 12. Ano pa? Ephesians chapter 4 verse 15. Ang sabi doon is speak the truth in love. So, pwede kang magdisiplina, pwede kang mag-correct, no? Pwede mong i-judge yung tao. Amen? So, kaya lang, ang sabi doon is speak in love. Ayusin lang. Kung magko-correct ka ng isang tao, magja-judge ka ng isang tao, ayusin lang din. Amen? So, ano pa? Yung mga ibang nai-interpret ng mali. Okay, yung Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Him who strengthens me. Ang interpretation ng karamihan dyan, lahat magagawa. No, lahat magkakaroon ng success. Hindi po ganun yun. Okay? Ang true context na ito is Paul is talking about contentment in all circumstances. Kung babasahin nyo pa po yung mga nauna niyan na mga verses, magmula 11, no, I think 10, hanggang 13, mababasa nyo doon, sinabi ni Pablo na natutunan ko ng maging kontento sa anumang bagay
naranasan ko na ang maghirap, naranasan ko na rin ang maging masagana at natutunan ko maging kontento. Kaya magagawa ko na ang lahat ng bagay. Parang sinasabi ni Pablo, kaya kong gawin kasi naranasan ko na eh. Hindi yung parang ganito yung sinasabi ni Pablo, kaya ko nang gawin ang lahat ng bagay dahil pinaranas na ng Diyos sa akin at sinamahan ako ng Diyos habang dinadanas ko ang mga bagay na ito at pinagtagumpay ako ng Diyos. Hindi kaya mong gawin ang lahat at magtatagumpay ka. Hindi ganun yun. Okay? So, ang ano dito is, yung contentment in all circumstances. Maging poverty ba yan, hunger man yan, suffering man yan, and abundance. This verse is about spiritual endurance, not worldly achievement po. Amen? Okay. Next po is Matthew 18:20. For where 2 or 3 are gathered in my name, there I am. Kaya maraming mga Kristiyano, mga church na, sige, okay lang, kahit konti tayo. Kasi sabi nga ng Lord, 2 or 3, nandun si Jesus Christ eh. Hindi po ganun yon. Kasi ang sabi ng Lord, kailangan nagmumultiply ang kanyang iglesia. Hindi yung nasa kakaunti lang. Nandoon ng Diyos, hindi po ganun yun. Namamali tayo ng interpretation. No? Kasi ang true context nito is, this verse is about church discipline. So, Jesus is just affirming that He is present in the process of correcting sin in the church when it is done properly. Ano ba kasi ang nangyari dyan? Basahin niyo po, no, yung mga naunang mga verses. Nung time na yan, kinakailangan ng mga apostle mag-decide. So, kung anong gagawin dun sa taong nagkasala sa'yo. So, para malutas ito, no, kasi minsan hindi na kayang lutasin. So para malutas ito, pinagpe-pray ng mga disciples. So hindi naman kailangan na buong church nandoon. Kundi enough na yung 2 or 3 na nag-pray doon sa tao na i-correct, na ayaw magpa-correct. So yan po yun. Okay? So for our assignment, again, there is another quiz. This is our second quiz. At ipopost ko po sa inyo yung link para ma-access ninyo yung Google form for the quiz. And then, marami pa yan, pero pag-aaralin natin yan next week kasi wala na akong oras at mauubos na po ang oras ko. Okay? So, let us all pray. Panginoon, salamat po sa iyong biyaya na kami po ay nakatapos na ng aralin na ito. Nawa, Panginoon, patuloy po na umaasa kami na sa aming mga pag-aaral na ginagawa, matutunan namin upang nang sa ganun, hindi kami magkamali ng pag-i-interpret ng Bible. Kasi nakakalungkot na isipin ng mga pastor kami and then mali-mali po yung mga sinasabi namin. At especially sa aming church, na Middle East Church, ito po ay naririnig ng maraming tao. Maraming tao nakakapakinig. Kaya dapat the more na mas malalim ang aming mga binibigay na pag-aaral. Kaya Panginoon, nagpapasalamat kami sa pagkakataong ito. Nakapag-aral kami uli at nai-enhance pa namin yung aming knowledge, wisdom. Na sa ganon, Panginoon, ay maluwalhati ang pangalan mo ng higit kaysa sa mga emotions namin na lumalabas during the time na kami po ay nag-i-interpret ng iyong salita. Maraming salamat, Panginoon. Pinupurit dinadakila ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless us all po.